habang hindi pa rin maapula ang bangayan at pagtatalo sa pagitan ng mga fans ng Linkin Park dahil sa pagkuha ng mga ito ng babaeng bokalista, halika't pag-usapan din natin ang pagkuha naman ng Guns N' Roses ng babaeng miyembro, ang ating kabayan na si Melissa Reese, na dahil nga sa imaheng binuo ng Guns N' Roses sa buo nilang kasaysayan na itinuring pa nga silang pinakadelikadong banda sa buong mundo, hindi nga matanggap ng napakaraming mga fans na kumuha ang mga ito ng babaeng miyembro. Sa sobrang tindi ng tagumpay na tinamasa ng Guns N' Roses noong late 80s na sa dalawang unang album pangalang Mga Idol ay bumenta na agad sila ng mahigit sa 40 milyong kopya sa buong mundo, ay pwede nating sabihin na sila ang maituturing na pinakamalaking banda sa pagpasok ng 90s. Sino ba namang mag-aakala na ang isang kapapanganak pa lang na babaeng sanggol habang namamayagpag ang kanilang kasikatan noong taon ng 1990 ay magiging parte pa ng kanilang banda paglipas ng 26 na taon. Siya mga idol, ang half Pilipina at half American na si Melissa Reese, isang masasabi nating genius pagdating sa musika na minsan ay nasa sitwasyon na walang kasiguraduhan kung ano ang patutunguhan ng kanyang passion at pagsusumikap hanggang mangyari nga ang hindi inaasahang maging parte ng isa sa mga pinaka-successful at pinakasumikat na banda sa kasaysayan. Blinding light of love and beauty, Miss Melissa Reese. Alam kong karamihan sa atin, lalo na yung mga batang 90s, ay nakulong na lang sa alaala ng mga lumang musika ng Guns N' Roses at halos wala ng mga pakialam sa kung ano pang ginagawa ngayon ng banda, lalo na nga at matatanda na rin sila at iba na ang boses ni Axl Rose. Pero syempre ay gusto ko lang din kilalanin natin ang pinakauna at natatanging babae nilang miyembro na nagkataong kababayan pa natin. Sino nga ba si Melissa Reese at papaanong nangyari na naging miyembro siya ng bandang tulad ng legendary band na Guns N' Roses, na alam naman natin na sa kabila ng tagumpay at kasikatan ng bandang ito ay minsan naman silang itinuring na pinakadelikadong banda sa buong mundo. Ano ang dinanas ni Melissa sa pagiging miyembro ng mga ito? Paano siyang itinuring ng kanyang mga kabanda, lalo na nga ng isang Axl Rose na minsan ang naharap sa kontrobersya noong i-record nito ang pagtatalik nila ng girlfriend ng kanyang kabanda na inilagay pa sa isa nilang kanta, kung saan ay masasabi natin na hindi ganong kalaki ang respeto niya sa mga kababaihan noong araw. Halika at pag-usapan natin lahat yan. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-like na din ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat mga idol. Welcome to Si Melissa Reese ay ipinanganak sa Seattle, Washington noong March 1, 1990. Bunso siya sa tatlong magkakapatid na ang ina ay nagmula sa Kamalig, Albay, habang ang kanyang ama naman ay sundalong Amerikano na nakabase dati sa Clark Air Base sa Pampanga noong panahon ng Vietnam War. Ayon kay Melissa mga idol ay hindi ganun kaganda ang buhay ng kanyang mga magulang noong magsimula ang mga ito magsama sa US, pero noong mga panahong ipinanganak siya ay maayos na ang kanilang buhay at nagmamayari na ang mga ito ng sariling kumpanya, kaya naman doon na siya lumaki. Sa noon ay doon na rin naninirahan sa US na kanyang lolo at lola na mga magulang ng kanyang ina. Ayon pa nga sa interview ni Melissa sa Rolling Stone magazine, mga lolo at lola nga niya ang nagpakilala sa kanila sa musika, lalo na nga sa sinundan niyang kapatid na si Stephanie sa pamamagitan umano ng pagkantalagi ng mga ito ng mga awiting pangsimbahan. 4 na taong gulang palang mga idol ay nakakagulat na kaya na nitong kopyahin ang mga tinutugtog ng kanyang mga kapatid sa piano sa pamamagitan lang ng pakikinig sa mga ito. Kaya nung makita ito ng kanyang mga magulang ay sinuportahan siya ng mga ito at siniguradong hindi mawawala ang hilig ng anak sa musika. Kaya mula noon ay binigyan siya ng mga ito ng piano at voice lesson. Kalaunan ay isinali na rin ito sa choir at inilahok sa iba't ibang kompetisyon, kung saan ay lumawak pa ang kaalaman at experience nito sa musika. Kaya naman sa edad pa lang nito na 12 taong gulang ay nagagawa na nitong makalika ng sariling musika sa piano, at sa edad pa nga lang na 13 taong gulang ay nagsimula na itong ma-discover noong dinala at ipinakilala siya ng kanyang kapatid kay Tom Wetlack, na sa mga hindi nga nakakaalam mga idol siya nga yung sumulat ng kantang Take My Breath Away.
Nagkataong kasing nalaman ng dati nilang kapitbahay na naghahanap si Tom ng batang singer, kaya tinawagan nito ang kanyang ate para dalhin si Melissa, na syempre ay nagustuhan naman nga siya ni Tom at nagsimula na ang mga itong mag-record ng mga kanta na ayon kay Melissa ay itinuturing niyang kanyang pinakaunang demo. Sa murang edad na yon ay nagsimula na siyang pag-aralan lahat ang kanilang ginagawa sa studio dahil ayaw ni Melissa na maging bastang singer lang na tipong inilalagay lang sa kanyang harapan ang mga kanta, at ang kagustuhan nga nitong matuto ang naging dahilan kung bakit mas lumalim pa ang kaalaman nito tungkol sa musika, hanggang ipakilala na nga siya ni Tom sa naging pinakauna niyang manager na si Joey Minks, na nag-open sa kanya ng idea na pasukin na din ni Melissa ang pagiging songwriter at producer. Noong matapos siya ng high school ay agad siyang pumunta sa Los Angeles at nag-aral pa ng teorya at kasaysayan ng musika, pero hindi na niya ito natapos dahil sa pagkakataon na yon ay porsigido na siyang simulan ang kanyang karera sa musika. Naglagay ito ng sariling studio sa apartment na tinitigilan nila ng kanyang boyfriend, at nagsimula nga itong mag-record ng kanyang mga sariling kanta na sinabayan na rin niya ng pagtatrabaho sa isang youth sports photography company. Pero magbabago ang lahat noong 2006 nang makilala ni Melissa si Brian Mantia, na mas kilala sa tawag na Brain, na sa mga panahon na yon ay kakaalis pa lang sa bandang Guns N' Roses. Ito mga idol ang naging drummer ng banda mula noong taon ng 2000 hanggang 2006. Unang pagsasama pa lang ng mga ito sa pagsusulat ng mga kanta ay nabuo na agad ang chemistry sa pagitan ng dalawa, at agad nga nilang nabuo ang extended play na Lisa noong 2007, kung saan ay ginamit nga ang tatlong kanta dito sa mga TV shows na Gossip Girl at Keeping Up with the Kardashians. Naranasan din ni Melissa na magtrabaho sa mga sikat na personalidad tulad na nga lang ni Taylor Swift, na nagpapatunay na nakakagawa na rin siya ng sarili niyang pangalan, hindi lang sa pamamagitan ng pagkanta kundi sa lawak na rin ng kanyang kaalaman sa naturang larangan. Nagsunod-sunod na rin mula noon ang project nilang dalawa ni Brain, na mas nakilala nga sa tawag na Brain and Melissa, hanggang makuha sila ng Sony Music para maglapat ng musika sa noon ay isang video game lang, hanggang masundan pa ito ng marami pa. Maririnig mo sila sa PlayStation Home sa mga kantang You and Me, My World at Forever noong 2008. Ganon din sa mga video games na Don King Presents Prize Fighter sa parehas na taon ng 2008, MLB 2K11 at Infamous 2 noong 2011, Twisted Metal noong 2012, Bloodborne at Infamous Second Son noong 2015 at iba pa. Nagagamit na rin sa ilang pelikula ang kanilang musika tulad na lang ng mga pelikulang Detention, Fear Not at The Horror of Burns Folly noong taon ng 2011 at fan-made short film ng Power Rangers noong 2015. Nakatrabaho din ni Brain at Melissa ang dating lead guitarist ng Guns N' Roses na si Buckethead noong 2010, at na-release nga ng mga ito ang multi-CD sets na Kind Regards at Best Regards. Nagbuo din ang dalawa ng stock music album na tinawag nilang Electric Cinema, na kasama naman ang dating rhythm guitarist ng Guns N' Roses na si Paul Tobias. So masasabi natin mga idol na umiikot talaga sa mga dating miyembro ng Guns N' Roses ang karera at mga proyekto ni Melissa, lalo na at naging kaibigan din ito ang producer ng Chinese Democracy album ng Guns N' Roses na si Kairam Costanzo, na nauwi nga sa pagsasagawa nila ng remix ng mga kanta na mula nga sa album ng Guns N' Roses na Chinese Democracy para sa planong paglalabas ng mga ito ng remix album. Noong una mga idol ay sobrang saya na at proud na ni Melissa na nakakatrabaho niya na ang mga ganitong kalaking personalidad, pero hindi pa pala natatapos doon ang pwede niyang marating, dahil noong 2016 ay tinawagan siya ni Kairam para umano sa posibleng pagkikita nito sa banda, dahil nangangailangan umano ang mga ito noong mga panahon na yon ng bagong keyboardist na papalit sa kakaalis pa lang noon na si Chris Pittman. Syempre nakaramdam ng kaba si Melissa, na siguro naman mga idol ay normal nang magiging reaksyon ng kahit sino kung bigla na lang sasabihing sasali ka sa isang napakalaking banda na katulad ng Guns N' Roses. Pero noong kinausap si Brain ni Axl Rose at nalaman nga ni Brain na interesado ito kay Melissa, itinulak at sinuportahan nito ang kapartner. Sinabi nito kay Melissa na kung iaalok nga sa kanya ang posisyon, sobrang ganda at laki umanong oportunidad nito, kaya hindi yun pwedeng palampasin ni Melissa. Sa edad niya kasing 26 na taong gulang noong mga panahon na yon, hindi na matatawaran ang talento nito sa pagtugtog ng piano at paggawa ng mga kanta. Nakapag-produce na rin ito ng kanta sa mga katulad ni Taylor Swift, kaya bukod sa pagiging mahusay na producer, hindi na rin maitatanggi ang sobrang
paglawak ng kaalaman nito sa iba't ibang aspeto ng musika. At ito na nga rin ang nagpalakas ng loob ni Melissa para tanggapin ang napakalaking oportunidad na iniaalok sa kanya. Kaya hindi na nga nagtagal at dinala na siya ni K-Ram para makipagkita na sa buong banda sa harap ni na Axl Rose at mga babagong balik pa lang noon sa Guns N' Roses na sina Slash at Duff McKagan. Binigyan siya ng banda ng 2 linggo para pag-aralan ang may 30 hanggang 50 mga kanta ng Guns N' Roses dahil isasama na agad ito ng banda sa kanilang Not in This Lifetime tour na nakaplano that time na simula noong April 1, 2016. So nakabukod nga si Melissa mga idol sa buong banda habang pinag-aaralan nga nito hindi lang ang mga kanta kundi pati na din ang mga bagong music computer programs na ginagamit ng Guns N' Roses sa kanilang mga live performance. At kabaligtaran nga ng reputasyon ng Guns N' Roses noong araw na puro na lang basag ulo at tila ba laro na lang para sa kanila ang alak, droga at babae, naging mabuting mga kuya at marespeto naman ang mga ito ngayon sa nag-iisa nilang miyembrong babae na ayon pa nga kay Melissa mga idol sobrang protective ng mga ito sa kanya na sinabi pa umano ni Axl Rose na kung may magsasalita umanong masama o gagawa ng anumang makakasakit sa kanya umasa umano lagi siyang nasa likod nito. Oo mga idol, maaaring nasabi yun ni Axl Rose dahil alam nitong kahit masasabi nating swerte si Melissa na naging bahagi ng legendary na Guns N' Roses hindi naman naging ganong kadaling tanggapin ng mga fans na nagpapasok ang banda ng isang babae. Kaya dumaan din si Melissa mga idol sa pang-aalipusta ng mga fans na naninindigang ang Guns N' Roses isang boys club na dumating pa nga sa punto na nakakatanggap na rin ito ng mga death threats. Pero ganun pa man hindi naman ito naging hadlang para kay Melissa. Pinatunayan nito na nararapat siya sa posisyong ipinagkatiwala sa kanya. Katunayan yan mga idol nagkaroon ito ng napakalaking papel para sa banda dahil bukod sa pagiging keyboardist ito din ang humahawak ng synthesizers sa bass at backing vocals sa kanilang mga tours. Bukod pa dyan siya din ang may hawak ng control sa mga programming ng lahat ng electronic sounds ng banda sa kanilang mga live performances. Kaya naman kahit umuulan ng batikos ang pagdagdag niya sa Guns N' Roses bumabagyo naman ng blessings, achievements at mga suportang kanyang natatanggap sa mas nakakaraming mga fans. Tapos kahit nasa banda na madalas pa rin magkaroon ng ibang racket si Melissa na madalas kasama pa rin niya ang kanyang partner na si Brain. Nakita ang mga itong nag-perform sa NBA halftime shows ng Houston Rockets at Los Angeles Clippers noong taon ng 2017. Habang naiimbitahan naman si Melissa kumanta ng national anthem ng US sa mga malalaking sports venue sa Amerika. Si Melissa mga idol ang nagpakilala sa Guns N' Roses sa napakaraming kabataan mula sa bagong henerasyon na ayon pa nga sa kanya ay inuulan din siya ng suporta mula sa mga magulang na sinubukang dalahin ang kanilang mga anak sa konsyerto ng Guns N' Roses na dahil nga hindi na makarelate ang mga kabataan na ito sa musika ng banda naagaw naman ni Melissa ang pansin ng mga ito na nakapagbigay umano sa mga anak nila ng malaking inspirasyong ipagpatuloy at mas pagbutihin pa ang pagtugtog ng musika. Nakasama si Melissa ng Guns N' Roses sa kanilang mga sumunod na tours mula noong taon ng 2016 hanggang 2023. Nakasama na nga dyan ang pagpasyal nila sa Pilipinas noong November 2018 bilang bahagi pa rin ng kanilang Not in This Lifetime tour na naging homecoming naman ni Melissa sa bansa ng lahing kanyang pinagmulan. Naging sobrang saya nito na makapag-perform sa harapan ng kanyang mga kababayan at naging daan na rin yun para makita at makilala pa niya ang iba pa nilang kamag-anak. Nag-post din ito sa kanyang IG na proud siya umano sa kanyang pagiging half Filipina. Sa ngayon mga idol sobrang tahimik ng Guns N' Roses. Sobrang obvious na rin kasi mga idol sa mga huli nilang mga tours na halos wala nang mapigang boses si Axl Rose. Katunayan nabansagan pa nga ang kanilang pagiging headliner sa Glastonbury Festival noong taon ng 2023 bilang worst headlining set in festival's history. Pero ayon naman kay Slash sa kanyang pinakahuling interview ngayon lang 2024 na nagpaplano pa umano ang Guns N' Roses ng pagbubuo pa ng isa pang album. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon?
Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.